So ang pagbasa mga kapatid ko sa Panginoon, ating hamuin sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 12, talata 28 hanggang 34. Mark chapter 12, verse 28 to verse 34. Narinig ng isa sa mga eskribang naroon ang kanilang pagtatalo. Natanto niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduceo, kaya lumapit siyang nagtanong, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Tama po, guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo, isa ang Diyos at wala ng iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya sinabi niya, malapit ka na mapabilang sa mga pinagharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid ko sa Panginoon, palakpakan at puwiin natin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Hindi na po kayong maupo sa biyaya ng ating Diyos. So, minsan pa, maraming salamat sa ating Diyos na buhay. Bago kayo magdaos ng anibersaryo, ako'y na-assign sa inyong lugar. Bali, pangalawang assign pa lang dito. Mula nung 3 taon na ako, 3 taon, na 2 bihis pa lang ako mas na-assign. So, ang ating gospel ngayon, atong gibasang gospel karon ay atin yung mababasa sa panulat ni San Mateo, sa panulat ni San Lucas. Makikita rin natin ito sa dalawang aklat na ito ni Mateo at ni Lucas. So, ating makikita sa ating pagbasa karon sa atong gibasa sa Mark 12, 20 to 34, na lalo na sa talata at pasimula pa lang na makikita natin may isang eskriba na nagtatanong sa Panginoon. Sabi niya kung ano ang pinakahamalagang utos sa lahat ng kautusan. Subalit sa panulat ni San Lucas, ating makita kung mababasa din natin yan, ang tanong ng eskribang ito ay kung paano magkamit ng buhay na walang hanggan. Magkaibang nila, ayon sa ating tinunghayang Ebanghelyo ngayon sa San Marcos, tinatanong kung alin daw ang pinakamahalaga na mga utos ng Diyos. Ang sa San Lucas naman ay kung paano daw magkamit ng buhay na walang hanggan. So ang sagot ng Panginoon Hesus sa eskriba, ayon niya sa kanyang pagsagot, itinuturo niya kung ano ang gawin ng eskriba upang magkamit ng buhay na walang hanggan. Sa St. Luke, yan, nakikita natin, tinuturuan ng Panginoon Hesus kung paano magkamit ng buhay na walang hanggan. Paano isabuhay ang dalawang pinakamahalagang utos. So kaya, ang paksa natin ngayon, sa ating pagninilay ay receive the eternal life o tanggapin ang buhay na walang hanggan. Sinong gustong makatanggap ng buhay na walang hanggan? Taas ang kamot, no? Gusto nating matanggap 'yan, no? Gusto nating makamit ang buhay na walang hanggan na kasama ang Diyos. Kasi may buhay din na walang hanggan na kasama ang mga demonyo. Asaman atong pilion. So, siyempre, piliin natin ang buhay na walang hanggan na kasama ang ating Panginoong Diyos. So, ano ang dapat gawin upang matanggap ang buhay na walang hanggan? Ang sagot ng Panginoon ay isabuhay ang dalawang
pinakamahalagang utos. Live in your life the two great commandment. At ang dalawang pinakamahalagang utos ito, mga kapatid ko sa Panginoon, ay ang sinasabi nga pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Amen. So ang dalawang utos ay magkakaugnay. Sa Mark 12:30, sabi dito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-isip at ng buong lakas. At ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. At ayon naman sa unang Juan 4, kabanata 20 hanggang 21, sa 1 John chapter 4, verse 20 to 21, ang nagsasabing inibig ko ang Diyos at napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yaong kapatid ng kanya nakikita ay di niya maibig, paano niya maibig ang Diyos na hindi nakikita? Ito ang utos na binigay sa atin ni Kristo, ang umibig sa Diyos at dapat ding umibig sa kanyang kapatid. So malinaw na ang pagkamit natin o matanggap natin ang buhay na walang hanggan ay isa buhay ang pinakamahalagang dalawang utos. Amen? Yes. So, ngutan ako, kasabot ba mo sa Tagalog? Sabot mo. Naintindihan? Kaya di ganin maintindihan, magbinisaya ko, pilito na akong magbinisaya. Sulba-sulbawon na ako. No? Okay lang po. No? Okay. Ngalig, gusto ninyo ka na binisaya yung puro. No? Di man po makasabot ang uban nga makatanaw sa akong gi-record nga ako, i-post na ako sa FB, i-post na ako sa YouTube. Di man po sila makasabot. Muna nga, muna akong Tagalogon. No? So, sa atong paksa karon, sa pagkamit na sa atong pag-angko nato sa kinabuhing dayon ay ang pagmamahal nato sa Dios. Higugmaon ang Dios. Unang division po yan, no? Loving God. Amen? So paghigugma sa Dios o loving God means to put God first, no? Ibig sabihin, pag hinigugma na to ang Dios, ay siya ang una sa tanan para sa atong kinabuhi. Amen po ba? Una-una to ang Diyos sa atong kinabuhi. Dili sa usa pa mga butangan ng kalibutan. Nasa pagmata mo pa lang sa kabuntagon, mag-ampo na ta ang Diyos na nasa atong hunahuna, sa atong kasing-kasing. Amen? Ang Panginoong Hesukristo, ang angay nga mauna sa atong isipan. Sa pagmata pa lang nato, ang Panginoong Hesukristo, ang angay nga naa sa atong hunahuna. Way laing hunahuna, kundi ang uban mga tao inikamata sa kabuntagon, moingon man, sus, paita ng kinabuhi. Sa pagmata pa sa buntag, pait na sa kinabuhi ang isulti. Hinumduman na ito mga igsuon ko sa Panginoon Kristo nga, pag unsa gani atong isulti, maugin na may tabo sa mga kinabuhi. Pag sinabi mong bati kay kagnaon, maut jud ka. No? Pag sigag sulti nga, na ako'y sakit sa tuhod, na ako'y sakit sa kon, na ako'y rayuma, na jud ka. Kay imong nang giangkon. Busang atong paghimuon ang Dios. Salamat o Dios. Daghang salamat Ginoo kay ako'y nakamata pa ning kabuntagon. Ug bag-o na pud ning pag-asa nga imong gihatag kanako. Uban ni ko Ginoo ini adlaw kay ngalig masayop ko sa akong mga buhaton. Di ba? Kay kinahanglan gid nga magpauban ta sa atong Ginoo kay daghan kay mga makasugat at unsay mga lain-lain mga hitabo sa atong kinabuhi, sa atong mga silingan, sa atong kapaligiran, mga sitwasyon, mga pagsulay o pagsukod kanato. Di ba? Ingon bitaw ka kaniya na nagisukod ka, di ba? Isa mo ito ganyan, nihilak ka niya. Di ba? Makahilak yun ta. Makahilak yun ta yun. Kung mahal na to ang Ginoo, kung mahal natin ang Diyos, makahilak kita sa iyang paghigugma ka nato. Amen. So sa atong buhaton, higugmao nato ang Dios. Ingon sa Mateo 13:44-46, ang paghari ng Diyos ay katulad ng kayamanang
nakabaon sa isang bukid, nahukay ito na siyang tawa tinabunan. Uli, sa laki ng tuwa siya humayo at pinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na yon. Gayon din naman ang paghari ng Diyos ay katulad nito, may isang mangngalakal na naghanap ng mamahaling perlas, na makita ang siyang perlas na napakalaga, siya humayo at pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili yun. No? Ingon-ani ko no, sa parabol lang nagyatag sa Panginoon si Kristo kanato nga ang paghari sa Dios ay pareho sa dakong kabtangan nga nakalubong sa yuta, nga nakawot, nahukay ng isang tao kung sa nakita niya ug usa ka dakong kayamanan ng iyang nakaw, iya kining gitabunan ug sa laki sa kanyang tuwa perti ng lipaya, mao kini nga niuli siya o gibaligya niya ang mga katigayunan o nibalik siya, gipalit niya katong lugar, katong itaa. Ngano man, para maangkon ang kayamanan ng kabaon. Amen. Paghiyusad sa mamahaling perlas, no? Na napakahalaga siya, mo na pinagbili din ang lahat ng ari-arian at pinalit niya, gipalit niya. So ganyan ang paghari ng Diyos. Ibig sabihin, napakalaking halaga ang para sa itong kinabuhi ang kaharian ng langit. Amen. Napaka-importante sa itong kinabuhi ang bahid sa buhay na walang hanggan. So yan mga kaigsunan ko kay Kristo, ang paghari sa Diyos ay katulad o pareho sa kayamanan na nakabaon na natagpuan. So kapag natagpuan na natin ito, hindi natin hayaang mawala pa. Diba? Yan natin dire. Nakaplaga na nato sa itong kinabuhi ang pinakamahalaga, ang pinaka-importante sa itong kinabuhi, ang paghari sa Diyos. Pinaagi nining gawain. So naata permi. Amen. Naata permi, di na tamusugot nga mawala pa ta na mawagtang kining importanteng butang sa atong kinabuhi. Di ba, mahal nimo ang Dios, di mo hayaang mawala siya sa imong kinabuhi, di ba? Di ba, pag ikaw ay naa kay gigugma, di jud ka mosugot nga mawa. Ang imong uyab nga gimahal gyud nimo, nga taas imong kasing-kasing naa kanimo sa imong hunahuna. Ug mawagan nga usa ka sus mingaw kayo. Mingaw na karon kay uso naman ng mga text-text. Asa naman gugagod nga nung imo wa man ka mananghid nako. Anak ba? No? Di man day ka naglawoy-lawoy. Gimingaw na ba ako nimo? No, mo na buti pasabot nga dako kay kagugmo niya. Pag dako kay kagugma, imo ni taga-agdili ang usa may mga mensahe sa cellphone, balik-balik kag basa. Sus, makalingaw. Di jud ka pud anong basa sa iyang mga sulat. Di ba? Sa iyang mensahe kanimo. Mausan na, mahal na itong Ginoo, di kita mapulaan kung pagpaminaw sa iyang mga pulong. Amen po ba? So, gugmao na to ang Diyos. Amen po ba? Loving God means serving Him. O maglingkod ta, maglilingkod, mangalagad ta niya. Amen po ba? Kinahanglan dyan nga, mangalagad ta sa itong buhi nga Diyos. Kaya naa kaniya ang tanan para sa itong kinabuhi. Wala na tayo laing makaplagan pa nining kalibutan na kundi anaas sa Diyos sa atong Panginoon Jesucristo. Amen po ba? Sabi dito sa John 21:15-17, tatlong ulit na tinanong ni Jesus si Simon Pedro. Simon, anak ni Juan, inibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. So pagkatapos lang, tinanong na po siya uli ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? So sabi na naman po niya, opo, iniibig ko kayo. Sabi ng Panginoon sa kanya, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Tatlong beses siya, may pangatlo pa na pagtatanong sa kanyang Panginoon.
At ang sagot ng Panginoon sa kanya, nang sinabi niya, alam niyo pong iniibig ko po kayo. Sabi ng Panginoon sa kanya, pagkanin mo aking mga tupa. Paulit-ulit, no? Pagkanin mo aking mga batang tupa. Ibig sabihin bata, mga bago pa lang sa pananampalataya. Hindi yung mga bata pa, yung nani. No? Ibig sabihin yung pagkanin mo ang aking mga batang tupa. Yung mga bago pa lang sa pananampalataya. Bata pa. Kaya nga gatas, sabi, di ba? Gatas, pag bata pa, gatas ang ipakain. Ang pangalawa, ano sabi? Pangalagaan ang aking mga tupa. Ang tanang mga tupa, no? Pangalagaan. Ibig sabihin, o sa marang imong nasasakupan, alagaan mo yan. Sabi sa ikatulo, pakanin mo ang aking tupa. So, ang sinasabi dito ng Panginoon, kung talagang minamahal natin siya, ibig sabihin, maglilingkod tayo sa Kanya. Amen. Kung mahal natin ang Diyos, maglilingkod tayo sa Kanya. Paglingkuran natin siya. Di taangay na mo absent. I-priority natin ang Diyos. Hayaan mo na, baksin na yan. Di sa gawain. Kaya na pa man na, di man na mawapang baksin na. Hangtod pa na, kay karon na may mga kabataan. No? Usawa magkaadlaw ni gawain. Ang baksin, paduayon pa man na. Di pa na mabasta mawa. Di ba? So, una-una taon Diyos kay, pag yun na ganun naman Diyos, maski unsay baksin mo, naakay pag-iingat sa itong Panginoon. Hindi ka hilantan, wala kang bation sa iyong pagpabaksin. Kaya nga naman, giuna ni mo siya. Inuna mo ang Diyos. Kaya pag nagpabaksin ka na, pagkatapos unahin mo ang Diyos, wala kang maramdaman. Yung iba, wala. Giuna man nila ang ilang wala. Gilantan. Gilantan ko niya. Ang sa pamadagang kay gibati. Mga side effect, no? Kung naakan ni mo, wag yung kay kamatian, wag yung kay wala kang mararamdaman. Amen? O ako, nung magpabaksin ako, o Lord, bahala ka na Lord, kaya ako mabay, kontra kayo aming baksin, pero tungod kay kinahanglan po na mo, kaya di man may paulion sa Manila, di man may makasakay og plano, o di may makasakay og barko, di pa nang di ka pasudlon sa Samor, okay lang, pero kanang di ko paulion sa Manila, so malang ako, ani ko sa buhol nga akong pamilya tuwas Manila. So nagpabaksin na lang ko, Ginoo, ikaw na bahala sa kinabuhi, no? Ikaw na bahala, ikaw na tawag nito ka na maghimalakas sa baksin nga itanom nila ka na, iniksyon nila ka na ako. Nga kaning baksin na ay mahimong laming sustansya para sa ako lawas. O ito nga, pag ibaksinan ko, sakit man, una po, sakit. Pero wala pang isang minuto na wala. At na ko'y naramdaman nga kuan mga negative effect. Wa ko hilante, tanan. Ihayo pa ko. Pag may humayo, nagpabaksin ko mga alas 9, no? Alas 9 buntag. Alas 2, nahayo na ko sa albor. So, naata sa pag-iingat sa ating Panginoon kapag inuna natin siya. Amen po ba? Kaya, tandaan natin na siya, una muna, put God first, no? In our life, pagpapakita na minahal natin ang Diyos. Loving God means, no, to serve. Amen po ba? To serve Him. Maglingkod tayo sa kanya atin sa paglilingkuran. At ang pangalawa, sa unang division, ang ibig sabihin yung loving God means to give back to God whatever we have. Buti pasabot, kung mahal na to, giugma na ang Diyos, ihatag na to kung unsang mga biyaya o mga grasya nga gihatag niya kanato sa kanya kay gikan man niya. Pinagpala ka, may grasya nga abot kanimo, ayaw nagsuluha. Unsa man na, itabang nimo, ibigay mo sa gawain ng Panginoon, sa mga lingkod ng Diyos, o sa paman na mga gawain ng ministry ng Diyos. Ihatag nimo, hatagan at kaparti ang Diyos.
Amin po ba? Tanawa ang mga early Christians noon sa Macedonia. Paminaw mo ha, basahin ako 2 Corinthians chapter 8 verse 2 to 5. Dumana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nag-aabol hindi lamang ayon sa kanilang kaya kundi higit pa. Alam ko ito pagkat mahigpit nilang ipinamanik sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Judea. At higit pa sa inasahan ko, inilaan nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Ang mga early Christians noon ng taga Macedonia ay nakaagi-og kalisdanan. Kalisdanan sa kinabuhi. Sabi dito, mahigpit na pagsubok, dako kayong pagsulay sa kinabuhi. Amen? Sinusubok sila. No? Naghihikaos. Pag sinabing paghihikaos, sa Tagalog, sa Binisaya, pag naghihikaos, walang-wala ka, halos, para sa iyong sarili. Pero anong sinabi dito? No? Malipayon pa rin kayo sila. Masayang-masaya pa rin sila. At bukas ang palad sa pagbibigay. Maskiwa na sila, niagi sila mga kalisdanan, no? Wa man sila mga salapi na itong panahon na, pero kung unsa na kanila, gihatag pagyapon nila, malipayon pagyapon sila, naghatag sa mga lingkod ng Diyos. Amen. Hindi ako nagsabi nito, nandito sa 2 Corinthians 8 to 5. Amen po ba? At sinabi pa dito, alam ko ito pagkat mahigpit nilang ipinamanik sa akin. Mahigpit na ipinamanik. Ibig sabihin, nakikiusap pa. Nihangyo pa sila. Nihangyo sila kay Pedro o kay Pablo na tagaan sila o higayon na makahatag sa gawain sa mga kapatid, sa mga kaigsuunan nila sa Judea. Amen? So yun po mga kapatid ko sa Panginoon, dumanas ng matinding kahirapan ang taga Macedonia, subalit masayang-masaya pa rin silang nagbibigay. Kaya ibig ko sabihin, loving God means to give back to God whatever we have. Kung anong kaya natin ibigay, ibigay natin yung masaya ka. Hindi yung malungkot ka sa iyong pagbibigay. Hindi napipilitan dahil hindi pinagpapala ng Diyos ang napipilitan sa pagbibigay. Amin po ba? Oh. Sakto na itong mabuti. Loving God means to give back to God whatever we have. Kung pag-ibig sa Diyos, ang pag-ibig sa Diyos ay ibigay sa Diyos kung ano ang biyayang meron tayo. O unsa man atong nadawat nga grasya ay atong ihatag kaniya. Amin po ba, mga kapatid ko sa Panginoon? At pangatlo, loving God means to change our way of life. Kung mahal na to ang Ginoo, kung mahal na to ang Diyos, kung nahigugma ka sa Diyos, ay andam kang bag-uhon ang dagan sa imong kinabuhi. Biyaan na nimong pagkamaldita nimo. Yung pagkalibakira nimo, biyaan na nimo. Pagkahilabtanon nimo sa imong sikataw, sa imong silingan, biyaan na nimo. Andam na nimong biyaan. Ang imong pagkakuripot, nga di ka kamaw bukas palat, biyaan na nimo. Change way of life. Amen? Change our way of life. Yan po ang dapat natin gawin. Kung mahigugma pa sa Diyos na atong gialagaran. Amen po ba? So, pagbabago ng uri ng pamumuhay. Andam ba ta, baguho ng atong dagan sa kinabuhi, alang-alang sa atong Panginoong Hesukristo? Amen? Amen. No? So, yun po ang unang division natin. Loving God. No? Loving God, pagmamahal natin sa Diyos. At ang pangalawa, loving our neighbors. No? Una, loving God. Ang pangalawang division ay loving our neighbors. No? Pagmamahal
sa ating kapwa. Kasi ito yung pinaka-importante, sabi ng Panginoon. Mahalin ang Diyos at mahalin ang iyong kapwa. So, loving our neighbors. To love our neighbors is the second great commandment. So, dito natin makikita, no? Atong makita kung unsagi atong mga batasan, ang atong mga kinaiyak. Amen? Kung mahal na to, kung tinuod yun natong gimahal ang atong mga kaigsuunan o kinsa pa man, unsa makita ang tinuod nga batasan, mga kinaiya nato. Humado sino'y bidis, maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masasama, pagkaibigin ang mabuti, mag-ibigan kayo na parang tunay na magkapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Masabtan ninyo, pagpapahalaga sa iba. Ibig sabihin, tagaan at pagbili ang atong mga kaigsuunan. Kaysa pagpapahalaga nila sa atin, kung itagaan tayo nilang bili, dapat mubaw ta na tagaan, mas tagaan at pagbili ang atong mga kaigsuunan. Amen po ba? So, kinahanglan mahalo ng atong kaigsuunan na parang tunay na igsuunin mo. Amen? So, makikita ang atong mga kinabatasan kung mahal natong atong isig katao. Pareho sa tinatawag nating mabuting Samaritano sa Lucas 10 o Lucas chapter 10 verse 30 to 37. Ano na ito makita ang istorya bahil sa mabuting Samaritano? Kinsa man ni siya? Hindi na siya taga-Samar, ha? Samaritano, hindi mo taga-Samar. Dito sa Samaria. So, kining mga tauhan na ay unbelievers. Di mo to o Diyos. Pero paminawa, tanawa ko siya batasan ng tawhana. Maong gitawag siya mabuting Samaritano. Kaya nga naman, dihay usa ka tawo nga naglalakad, namamasyal, naglalakbay, giatangan, giambos og mga daotang mga tao. Nagitulis, no? Gisamaran, ang gibuhat kaniya, gibunog, gitulata, so nakahandusay sa kalsada. O kikuha niya mga baktangan. Niagi ang saserdote. Ang saserdote ay lingkod ng Diyos, lingkod ng simbahan. Kung sa gibuhat, gitanaw lang ang nakahandusay na tao nga giambos. Gitanaw lang. Unya, nipadayon sa paglakaw. Niabot ang usapot ka tao nga livita. Lingkod gyapon, alagad pagyapon sa simbahan, alagad sa Dios. Pero maogyawon gyapon ang gibuhat, gitanaw lang ang nakahigda, nakahilatang tao nga gibunog sa mga tulisan. Pero niagi kaning dili lingkod, dili alagad sa simbahan ang Samaritano. Pagtanaw niya nga ang tao nga nakahandusay, naay samad o sa iyang gibuhat, sinakluluhan niya. Ibinigay niya ang kanyang oras. No? Naa siya lakaw, ha? Nihunong siya. Wa siya mo paday sa kanyang lakaw o gihatag niya ang kanyang oras. No? Ginampanan niya ang responsable sa isang taong naay gugma sa iyang sikatao para lang magkaroon ng kaluwasan katong gibunog sa mga tulisan. Ginawa niya, gihimo niya ang pagtabang aron maluwas. Makamaong makiramay ba? Nahabag, no? Kaya binigyan niya ang kanyang time. Di siya nag-alimlangan ni hatag yang oras padto sa iyang sikatao para lang maluwas kining tawhana. Maari kining tawhana na ay lakaw pa, kaya nangabayo, nakasakay sa kabayo. No? So ipinakita ang
tinuod nga kinaiya ubatasan ini taga Samaria. So iyang gihatagaan og oras, unsa pa ang gihatag? Yung talents niya, yung karunungan. Unsa man ang talents na kanyang ginawa? Yung first aid. No? Yung first aid na unang gamot, unang tambal. Unsa yung gibuhat? Gibubuan niya og lana ang samad nga sigig agas ang dugo para muhunong ang pag-agas sa dugo. Gibubuan niya first aid una kay wa pa man ang ospital, no? Itambalan niya langis para muhunong ang pag-agas sa dugo para di mahurdag dugo ang taong gibulog. May sakripisyo siya, may pagtatyaga. Amen. Kita ba may sakripisyo para sa atong mga isig na tao? Sa mga taong nanginahanglan og tabang, naabatay sakripisyo? O wa, parihusan ta atong libita, parihusan ta atong saserdote nga, bahala ka sa imong kinabuhi. Malangan ko sa ako. Adto. Bahala na ka diyan. Pasensya ka na. Diba? Pariyaw na itong mga mangingisda sa Manila bisa nabutas. Sa Manila. Kaya kanang nalunod ang mga barko, panahon ng bagyo, daghang nangamatay. Nalumos. Na maglutaw-lutaw sa dagat. Ya, kanang mga mangingisda, makuha man na nila sa lambat, sa ilang pukot. Pagbutad sa pukot, makita nila na ipatay, apil silang pukot, uban sa mga isda. O sa ilang buhaton, ilabay yung usa. Wala silang malasakit. Wala silang panahon. Amen? Kaya ang patay, maglutaw-lutaw, pinigtaon, muagi dito sa mga sapa-sapa nila, inigunas, balik na po, ya, adugayan, sa kasimanan na naagyapon, makita ni mo ang tao, nga dako itong una, nagkagamay, kaya ano man, ikaon naman sa mga lokos, ikaon na sa mga kasag, mga kasayan, kaya pagka, nagkakay manapot, sa mga kasayan. So ganyan, no? Makita ang atong tinuod nga kinaya, yung pag-uugali natin bilang mga Kristiyano, bilang mga alagad ng Panginoon Kristo, no? Kung mayroon kang paghigugma sa itong sikataw, ihatag nimo ang imong panahon, oras, ang atong karunungan para sa atong mga sikataw. Amen? O usapan ang gibuhat. Ihatag niya ang kanyang kwarta, tresyo. Gidala niya nga ito sa pagamutan, sa ospital, o sa pamantong panahon na wa pamantong ospital, gidala niya nga ito o ipatambalan. Giyataga ang kwarta, gibayad, gipaunang bayad. O niya, ang sa may gingon, ng taga Samaria, ang tao Samaritano, kung kulang pa na, inigbalik na ko, ako kung dumagan. Ako nang bayaran. Amin po ba? So, generous ang taong ito. Mapagbigay. Hindi makasarili bukas ang palad. Amin. Pagamat, ang lahi nila, unbeliever sila, wala silang kinikilalang Diyos. Pero gano'n, nakikita pa rin, na kahit na wala silang kinikilalang Diyos, naaanggugma sa isig na tao. At yan ang gusto na magawa natin. Yan ang gusto ng Panginoon na maisa sa buhay natin, yung pag-ibig natin sa kapwa. Amin. Alam niyo po ba, daghang mga taong gitawag na itong Diyos nun, makadiyos, pero dili makatao. Nagtatrabaho sa simbahan, naglangalagad sa simbahan, mother butler o sa paman, pero grabe kay mga away o mga silingan. O matandog gani gamay, atatak, parang masinggan. Di magpapalupik, di magpapilpik. Pero nasa simbahan,
Mao ka na karon sa ato daghang kay anak. Pero dita ang mag-ingon anak. Amen po ba? So kinahanglan naagyod na naata sa atong panginabuhing uyon sa kabubuton sa atong Panginoon Diyos. Amen. Hindi ni kasaligan na kitay nangalagat sa Diyos. Huwag nating panghawakan na kitay naglilingkod sa Diyos, pero ang ating mga pag-ugali hindi pa rin natin binabago, ay wala pa rin. Walang saysay. Amen. Ang pang-apat na na ginawa ng Samaritano, una, time, pangalawa, talents, pangatlo, treasure, ang pang-apat, trust. May tiwala siya sa pagtulong sa kapwa. Nagtitiwala siya na sa kanyang pagtulong may babalik sa kanya. Amen. Dahil naniwala siguro itong tao ito na kung anong ginawa mo sa kapwa, ay yun na nang ginawa mo sa Diyos. Pagka ganun, naniwala siya. Kasi yung panahon yun, bagamat ang mga Samaritana o taga-Samaria ay tinatawag sila mga hintil, unbelievers, pagka mamaya nakabalita na ito tungkol sa Panginoon at naitanim na ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya ganyan ang kanyang ginagawa. Nagtiwala siya sa kanyang ginawang pagtulong. Amen. So, upang matanggap natin ang tinatawag nating buhay na walang hanggan, no? Receive the eternal life, mo na atong paksa karon. Una, mga igsoon ko sa Panginoon Kristo, dalawang division ang aking ibinabahagi sa inyo. Unang division, loving God. Pero ang nakapaloob dyan, loving God means to put God first. No? Ibig sabihin, ang pagmamahal sa kapwa ay sa Diyos ay siya dapat priority. Siya ang una sa atong tagsa-tagsa na kinabuhi. At ang ikadua dyan na nakapaloob, kasi batas yan eh. No? Ang loving God ay batas ng Diyos, di ba? Dalawang pinakamalagang batas. No? Unang batas, loving God. Pangalawa, love your neighbors o loving your neighbors. So sa bawat batas, may nakapaloob dyan. Sa batas na ginagawa ng ating kongreso, mga senador, may mga nakapaloob dyan. Ano yung nakapaloob dyan? Yung sustansya ng batas. Kaya nga kapag ang batas hindi maganda ang resulta, inaamindahan nila. Binago nila kung ano ang laman, na yung laman nito, yung sustansya na kapalaman, ay kapakipakinabang sa tao. Kaya mga senador, ang trabaho nila, pagbabago ng batas. Ngayon lang yung nangyayari na iba na ang gawa ng mga ngayon, mga senador, congressman. Nagiging corrupt na. Di na batas ang ginagawa. Puro pag-imbestiga na. Mura na silang mga abogado, mga huwis. Nag-imbestiga sa mga sala ng tao. Na hindi naman na trabaho. Ang tawag sa kanila, mga congressman, senador, mambabatas. Gagawa ng batas. Amen? So ito yung nakapaloob, sustansya ng loving God, ay love means to God, to put God first. At ang pangalawa ay means to serve Him or serving Him. Amen po? At ang pangatlo, loving God means to give back to God whatever we have. Kung anong meron tayo, ibalik natin sa Diyos. Pinagpala ka, dumating sa iyong biyaya, partihan mo ang Diyos. Amen? Kaya ka binigyan ng pagpapala, hindi yan para sa lahat o para yan sa mga tao na nangangailangan. Para yan sa iyong kapwang iba. Hindi lahat yan para sa iyo. At ang pang-apat, loving God means to change our way of life. Amen? At ang pangalawang division, dalawang pinakamalagang batas, love our neighbors or loving our neighbors, ibigin ating kapwa, ay ay apat na talento, yung ugali, ipakita natin ang tunay na ugali. Ibigay natin ang ating oras, yung time, yung talents natin, kung anong mayroon tayong karunungan para parangalan ng Diyos. Gamitin natin yan. Katulad nung wa mo ito sa anniversary ng yun. Dito mo
sayang. No? Nagpakita sila ng mga talento dito. Na ay mga talento dito nga, nagpakita sila, maayo na sila mo bukanta, maayo musista, no? Na ay nahiga-higa pa, na ay nagkuhan pa, ang tawag nito yung babae, lalaki, ang tingog, gati, no? Nindot kayo tato, ganang nga buto dito. Sa mga yun, ako ganyan silang tingnan, katong akong area, kaya wama makadaog, Ford Price ra, kanta siya, ako silang tingnan. Ang untang talent kayo ng gibuhat, kami kaong magbildo. Kaya listen, yatak-yatak mo mga bildo ba? Kaya hindi, kumenda na ito ako. Pero punta ko pasabot mga igsoon ko sa Panginoon. Ihatag na ito ang ating mga talents para sa Diyos. Amen? Sa ating kapwa. At pangatlong T dito, treasure, no? Ibigay kung anong meron tayo. Ihatag na ito, gamito na ito bilang hinabang sa mga tao na kailangan. At ang ikaw pati yung trust na patuloy ka nagtitiwala sa Diyos, patuloy tayo nagtitiwala na sa ating pagtulong ay pagpapalain din tayo. Amen po ba? So, maura kini nga akong ipaambit kaninyo nini hapuna, manindog na ta, mga igsoon ko sa Panginoong Hesukristo. Ipiyong ninyo ang inyong mga mata, itaas ang inyong mga kamot, o kung sa inyo mga naagian, karong mga kalisdanan, kung sa mga inyong naagian sa inyong kinabuhi, pangayuak ini sa atong buhi na Diyos, sa atong Panginoong Kristo. No? Kausapin mo ang Panginoong Diyos ngayon, kung sa mahimong mga problema, ihatag na nato sa Diyos, kay siya ang atong Diyos nga gamhanan sa tanan nga maoy makasulbad sa imong problema nining rasa. O Ginoong Diyos, Panginoong Hesukristo, daghang salamat din kayo na nining rasa na kami ay nagpalandong bahin sa imong mga pulong. Lobin mo, Diyos, na ang tanan na among napaminawan na imong mga pulong ay makahatag kini sa among kinabuhi ug kalakasan, kabaskog, panibagong pag-asa, pag-asa sa among kinabuhi nga